And I've been saying over and over, Sara Duterte is not supposed to be president of the Philippines. If she's president of the Philippines, you're Not supposed to be a president of the Philippines. Baka mamaya pati itong negro na to pagalitan nyo, murahin nyo. Dahil mukhang yung kanyang prophecy hindi pabor kay Sara Duterte. Yung kanyang hula or nakikita niya sa hinaharap hindi pabor sa inyo. Ay, nako. Tuloy. country is gonna come down. Pakinggan nyo ha. The country is gonna come down kung si Sara Duterte ang maging president. Babagsak ang Pilipinas. Pakinggan nyo. President of the Philippines, your country is gonna come down. Mark my words. I don't care whoever prophet in your country fights me or they fight me for what I'm saying. Real talk yun ha. Real talk yan. Sampal yan sa mga Duterte. Yun yung nakikita niya sa hinaharap kung si Sara Duterte ang magiging president. May didis ba dito? Mag-comment nga kayo. Tanginan nyo, mag-comment kayo. Kailangan ko ng mga tatanga-tangan didis dito. Wala ba? Nahiya ba kayo? Kinakahiya niyo na si Inday Sayad? Hoy! Comment! Tuloy natin. God says she's supposed to just be VP. She's not supposed to be president of the country. God says. So, parang sinabi daw sa kanya ng Diyos na dito ka lang, vice president ka lang, hindi ka pwedeng maging presidente. Di ba? Ganun. Ganun ka basic. Ayan ha, bago po tayo magtuloy-tuloy, like, talimbangin nyo muna yung like button dyan mga pre. Like, share, subscribe po tayo. Ayan. Sino yung nakapag-like na dyan? Talimbangin nyo na po yan. Mag-like, share, subscribe po. Ayan ha, para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook. Isa lang po yung pangalan. Ballpoint man. Tuloy natin. Mark my word, if Sarah becomes president, your country will go back 8 years backwards. Mark my words. 8 years backward. Parang pabagsak talaga no? Alain mo, pag naging presidente si Sara Duterte, kung ano po tayo nung 8 years, ano yung Pilipinas ng 8 years, parang babalik po tayo doon. Babalik. Diba, yun ang sabi ko sa inyo, bobo talaga yun si Sara sige, boto nyo pa. Gusto nyo iboto? Narinig nyo yun? Yung sinabi ng taong ito? Ha? Kahihiyan ang gagawin ni Sara Duterte pag yan ay naging president ng Pilipinas. Ikakahiya ko po talaga yung Sara Duterte na yan. Jakitan ko muna to. Okay. It's not because I hate her. I don't hate her. You guys don't understand. I'm simply saying what I'm saying in the spirit. Hindi po siya galit kay Sara Duterte ha. Kinaklaro lang niya. 8 years ba o 8 years? Sa pagkakadinig ko, 8 lang 8 years lang 8, di ba? Kasi sobra naman pag 8 years. Babalik tayo sa makaluma. Ang narinig ko, 8 lang hindi po siya galit kay Sara Duterte ha. Sinasabi niya lang kung ano yung totoo at kung ano yung kanyang nakikita. Ha? She's not supposed to. Ito, basahin natin. Pandesal lang ipapalaman, boneless, tapos walang buto. Tanggalin na ulit buto. Imagine, paborito daw niya pandesal. Tapos ang gusto daw niyang ipalaman sa pandesal, masarap daw pag tuyo. Tapos yung tuyo, tatanggalan ng buto. Ay na, sabi ko, kailan pa nagkaroon ng buto yung tuyo? Ang alam ko, tinik Diba? May buto po ba yung tuyo? May nag-comment naman sa akin noon, uy, bullpoint man.
balyena may buto. So, ibig sabihin, ang ilalagay ni Sara Duterte sa pandesal niya, ano? Balyena na tuyo. Ay, naku po. Diyos ko. May buto pala yung... Binago na pala, hindi ko alam. Ah. Hindi ko alam eh, binago na pala. To be the president. Or else nothing is gonna change. I am telling you, mark my word. Those of you who don't want to believe, we see from the future. I am sent to just help the Philippines. Ano. I am sent. To just help the Philippines. I am sent I am sent to just help the Philippines. to just help the Philippines. So, tinutulungan po tayo. Oo. Pinadala daw siya para tulungan yung Pilipinas. Para iligtas sa kapahamakan. Nobody sent me, but God Himself and the angels. That is why the angels are blowing my words to the land of the Philippines. Everything that I say, the angels are blowing it to your land. As I'm speaking here in the US, spiritually angels are blowing it with the shofar. I don't have anything against Sara Duterte, or is this Yan ha, klaro ha. Sara Duterte? I don't have anything against Sara. Let her not be president. If she is president, she will not even finish her term. Ah, grabe no. So, ibig sabihin, mas matindi pa to sa tatay niya. Kasi pag siya daw po yung maging presidente, hindi niya matatapos yung termino niya. Yari. Ballpoint, paborito ko palaman pandesal. Ano pong pinapalaman nyo sa pandesal? Ako kahit walang palaman. Yung pandesal, gagawin ko niyan, huhugasan ko yan, yung pandesal. Ihugasan ko sa kape, tapos sabay kain. Sarap yun. Pero puta yung gagawin mo, lalagyan mo ng tuyo. Hindi ko ginagawa yan. Ha? Tanggalin mo ng buto, tanggalan mo daw ng buto yung tuyo. Walang ganun. Kaya klaro mga DDS ha, kung si Sara man ang magiging presidente ng Pilipinas, hindi niya matatapos ang kanyang termino. Ang sakit-sakit yun mga DDS. Ay, nako. And they will also bring her down. I speak from the future. I speak from the future. Ay, shoutout po kay Ma'am Susan Mingueto ha. We speak from the future. We don't speak from now. We speak from the future. What we're saying now may sound as Ang pinag-uusapan po dito, hindi po yung ngayon ha. Ano ba yung mangyayari sa future? Ito na yun, yung pinapakinggan natin. jokes. But from the future is something else. I don't see Sara Duterte or Sara Duterte. I don't see Sara. Sara Duterte. Uy, Sara Duterte! Kaya kasi mangarap ang press dyan. Di bagay sa'yo, tamad ka. Tamad ka. Ako. Sara as president. I know many of people in your country, they see her as president. Many of your pastors and prophets, they see her as president. Maybe because she gave some money to your pastors and they just prophesy that, oh, she's gonna be president. If she's president, your country is gonna sink. Because she's not supposed to be the one. I'm just a voice crying from the wilderness. I am a nobody. I am just a voice. Nagulat nga ako mga pre, no? Ito, real talk to, yung sinasabi niya dito. Kahit hindi mo hulaan yung future, ganun talaga yung mangyayari pag si Sara Duterte maging president. Babagsak po talaga tayo. Kahit sino po yung analyze, ganun po talaga yung mangyayari. 'Di ba? Pero nung kinontent po natin ito, nung pinakinggan po natin siya, habang binibigyan po natin ng reaksyon, wala man lang mga DDS na nag-comment. Ano, kinakahiyan nyo na si Sara ngayon? Buti na tauhan kayo, kinahiyan nyo na. Ano, kinakahiyan nyo na ba? Ay, naku po, patay tayo dyan. Sa
Sara, may natauhan ng mga DDS, oh. Pag bumagsak talaga yung Pilipinas, tandaan nyo, damay-damay tayong lahat. Oh. Pati yung mga apo ninyo, anak ninyo, damay-damay tayong lahat. Tandaan nyo yan. Oh. Nasa huli yung pagsisisi, tandaan nyo yan, ha? Oh. Bahala kayo sa buhay nyo. Crying from the wilderness. I'm just a voice crying from the wilderness. And so, don't put your hopes on Sarah, says the Spirit of the Lord. Sila, iniisip pa nila, di ba? Iniisip nila na, hindi, si Sara Duterte niya yung president sa 2028. Oh, kakapal na mukha. Di ba? Kakapal na mukha. Nung nagkasakit si PBBM, excited na si Sara, gumanon-ganon na si Sara, oh. I am the next president. Kala mo naman. Sabi naman ni PBBM, huwag mo na kayong ma-excite. Kakapal na mukha. Na-excite bigla. Put your hopes in God, and God will bring to you the right leader, says the Spirit of the Lord. Ayan tama naman. Dapat nga ipagdasal natin na sana ang maging president sa 2028, yung may takot sa Diyos, 'di ba? Hindi po yung mga mayayabang na tao na walang mang kwenta, puro lang yabang. Dapat yung may takot sa Diyos, yung magaling ba? Yung kumbaga magaling magpatakbo ng bansa, 'di ba? Okay, shoutout Rick Aninga TV. Ayan, magandang hapon. Ayan. Suportahan po natin Rick Aninga TV, mga pre. So yun, klaro po dito na pag si Sara Duterte daw po ang naging president sa 2028, babagsak po ang Pilipinas at babalik po tayo sa kumbaga yung economy po ng ating bansa, babagsak talaga. Diba? Kasi hindi po marunong magpatakbo ng bansa itong Sara Duterte na to. Ngayon pa nga lang, Vice President, pa-travel-travel ka na sa dahig. Wala kang ginawa kundi maglakwatsa para ka ng si Dora the Explorer na vlogger. Buo ba nga yung ating Vice President? Kulang sa utak. Imagine, nakagraduate naman daw siya. Natapos naman daw niya yung pagiging lawyer niya, pero sa bar exam, bagsak. Di umano di dyan pa lang wala nang kwenta yung ating Vice President. Buo ba? Kulang sa utak. Buti pa yung aso naming si Brownie. Pag sinabi mo, aw, o yun, aw talaga yun. Pero pag si Sara Duterte, sinabihan mo, sige nga, anong English ng bubo? Anong sasabihin niya? Uy, kunyari, baka yun dyan, wala, baka yung ChatGPT. ChatGPT! Kinanginang yan. Vice President natin? Umaasa sa ChatGPT? Bubo ka! Ang ina. Bubo! Ay, nako. Presidente ng mga tanga, pwede. Presidente ng toda, pwede. Ay, nako. Ayan at least, nahimasmasan yung mga kutong lupang DDS dito. Ng mga bobo. Abangan po natin sa February 6. Ipa-file na po ang impeachment laban dito kay Inday Sayad, Bastos, Tanga, Bobong Duterte. Ayan, next topic po tayo, mga pre.